worship the Lord our God. He's a faithful God. He's our God. Never change. Our most and powerful God, who created us according to your image and likeness. We worship your name. We glorify your name. Not because of blessings. We worship because of who you are. Patuloy kami nagpupuri, sumasamba sa banal na dakilang pangalan mo, Panginoong Kristo. O Panginoon, maraming salamat sa mga pribilehiyong ibinigay dito sa amin. Nagkakatipon kami, mga lingkod mo, mga anak mo sa lugar na ito. What a wonderful and great privilege, Lord God, to worship you in spirit and in truth. We love you first and foremost because you loved us first. Lord, thank you. Napakaputi mo at napakadakilaw mo, Lord God, sa buhay namin. Anoint us, particularly your servant, deliver your message, Lord God. Open our eyes of understanding so that we'll be able to understand and grasp the truth of your word, Lord God. Thank you so much, Lord. Lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, ilan namin pinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoon, sariling tagapagligtas na si Kristo, kasama ang Diyos Espiritu. And everybody say, Amen. Please be seated po. Tayo may buho sa message po ng ating Panginoon. Thank you. O kay inaw na tignan po ang mga lingkod ng ating Panginoon na tayo po ay nakakatipon. At ang purpose po nito ay walang iba kundi celebrate po ang kagandahan loob ng ating Panginoon sa Kristo. Sabihin niyo po sa tabi mo, kagandahan loob. Bakit kaya kagandahan loob? You know why? It is by God's grace that we are here. Without the grace of God, siguro po hindi tayo makakarating dito. Amen? Sa grasya pa rin ng ating Panginoon, kung bakit tayo nandito, upang ipahayag natin na ang Diyos natin ay dakila. Sabi nga po dito po, my past is forgiven. So it means to say, yung mga kasalanan po natin ay pinatawad na, napatawad na ng ating Panginoon. Particularly, dito natin makikita ng lahat po ng mga nanampalataya at nananalig sa ating Panginoon, your past, my past, sins are forgiven. And my present is powerful. Bakit kaya powerful ang present po natin ngayon? You know why? In Romans chapter 8, sabi ko doon, particularly in verse 31, Romans 8 verse 31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? And also in verse 37 of Romans chapter 8, we are more than conquerors through the love of our Lord Jesus Christ. We can overcome all trials, famine, everything, lahat po sa daigdig na ito. Kaya nga po mga kapatid, ito pong last naman po ng year 2025, tayo nagsiselebrate po sa kagandahang loob sa kabutihan ng ating Panginoon. Sabi niyo po sa katabi mo, pupurihin mo ang Panginoon. Kung hindi ka magpupuri, ang mga bato ang magpupuri sa Panginoon. Tingnan niyo yung katabi ng bato ko ba? Hindi ba to? Amen? Kundi mga anak ng Diyos. Okay, now, ito po ngayon ang ibabahagi ko po. Tapusin ko na po ito. My future is promise. Ang promise ng ating Panginoon ay maasahan. We stand with the promise of God. Amen?
Panginoon na hindi kumukupas. Ang pangako ng Panginoon ay hindi bumibigo. Amen? Kaya nga ho, kung titignan ho natin, naalala ko po yung verse ng Psalm 16 verse 5 in the English version, PEV. Ang sabi ko doon, napakalinaw ho ang sabi ko doon, You, O Lord, are all I have, and my future is in your hands. Kanino po ang buhay po natin? Mahina. Kanino po ang buhay po ninyo? Kung ang buhay mo ay sa Diyos, may ibang katiyakan? Yes, because the Bible says, your future is in the hands of the Lord, and our future is for the Lord. That's why the Bible says, malinaw ho na may katiyakan. Kung ang buhay natin ay wala kay Kristo, kung ang buhay natin ay wala sa Diyos, siguradong patsam. Anong patsam? Patsam-patsam ba? Okay. Sabi nga po, God is with me. God is with you. God is with us. He is Emmanuel. Siya ang ating Diyos na kasama ho natin. So ito po ang best kong sabihin po sa inyo bago ho magsimula, bagamat matagal na ho nagsasalita. Ang sabi nga po dito, kasama natin ang Diyos. Ang pinakamahalaga po dito, nakasama mo hindi yung katabi mo. Amen? Bakit? Makatulugan ka na. Amen? Ang pinakamainam at pinakamahalaga sa lahat ng kasama po natin, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Because kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kalayaan. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kagalakan. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kagalingan sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, may pagkakaisa. Pamili po sa katabi ko, ang presensya ng Diyos ang mahalaga. Ngayon, handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba matulog? Ang bilis nyo sumagot. Okay, so mga kapatid, ating tingnan at buksan po natin ang dala-dala mo natin Biblia. Maaari man yan ay ang Biblia na dala mo ay nasa loob po ng iyong cellphone, ng iyong laptop. Subalit ang dala ko po ay napakalaking Biblia. At alam niyo mga kapatid, ang pinakamainam sa lahat ay ang salita ng Diyos na nasa ating puso. At dahil sa pamuhay po natin ang mabuting balita. We ask God, the Lord Himself, na tulungan tayo ng ating Panginoon para may sagawa natin ang mga bagay dito. Now, our topic for today, since ito po ay kapanganakan ng ating Panginoon, hindi ito kapanganakan ng sinuman, kundi kapanganakan ng ating Panginoon si Kristo, the birth of Jesus Christ. So ito po yung kapanganakan ng ating Panginoon si Kristo. Hindi Panginoon mo, hindi Panginoon niya, kundi Panginoon natin lahat. Nating lahat. Okay. Maaari natin, Panginoon mo, Panginoon ko, ngunit Panginoon natin lahat. He's the Lord and God na kung saan nag-bless po sa atin. Now, our gospel reading is taken from Luke chapter 2, verses 8 to 20. Opo, so titignan po natin po, mga kapatid. Bago natin po basahin po yan, kasi nilakit po na po yan sa mga outline, sa mga mensahe na napapalo po dito about the birth of Jesus Christ. Now, the question is, may katanungan. Ang tanong ko ay ganito, anong mensahe ko kaya na mula sa Diyos ang nais niyang ipahayag at ipaunawa sa atin tungkol sa kapanganakan ni Jesus Kristo? Tanungin niyo po katabi mo, alam mo na ba? Siguro, magkakaasawa na ako. Yan ba yung mensahe na gusto iparating ng Panginoon? Matatapos na rin ang year 2025. Papasok ng year 2026. Siguro, by next month, by next year, magkakaasawa na. Yung bang mensahe ng Panginoon na mula sa Kanya na nais mong makamit sa araw na ito? Although, hindi natin malimitahan ng Panginoon.
Pero alam niyo mga kapatid, hindi yan ang pinakabuan. Hindi yan ang pinakapagdalito dito sa message ng ating Panginoon. Kundi alam niyo, napakaganda. Kaya ang sabi ko rito, tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang ating titingnan mo, mga kapatid. Now, so first outline po natin, the appearance of an angel to the shepherds. Sino po yung nagpapakita po dito? An angel. Wow, tingnan niyo po yung katabi mo. Magbubukhang bang angel? Angel ay hindi yung fallen angel. Kasi may mga angel din po na iniulog sa langit. Di ba? Kundi ministering angel. God's minister or servants of God. Servant of God. Or He is the servants of the Most High. Kaya ang sabi po nito, now, there were in the same country, shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. So ano ibig sabihin po dito mga kapatid sa verse 8? May mga pastol. Nakakita naman kayo ng pastol? Pastol ng kambing o pastol ng tupa? Ano kaya kaibahan ng pastol ng kambing at pastol ng mga tupa? Mayroon bang magbigay ng kaibahan? Kasi kapag hindi sumagot, kapag nagpapastol ka ng kambing, yung mapinapastol ng kambing, sasabihin mo na rin, hindi pastol ka ng kambing. Subalit ang pastol ng mga tupa, mga kapatid. Alam niyo, hindi ko alam kung anong boses ko niya. Baka yan ang boses mo. Okay, now, dito po, ipinakikita ko dito, may mga pastol na nagpupuyat. May mga pastol na nagpupuyat. Sabihin niyo po sa katabi mo, nagpupuyat. Bakit kayo nagpupuyat? Ano bang dahilan kung pinagpupuyatan mo nila? Siguro nagsiselfon. Habang binabantayan yung mga tupa, ay nagsiselfon. Kaya napupuyat sa cellphone, hindi sa pagbabantay. Pero sabi nga po rito, may mga pastol na nagpupuyat sa pagbabantay ng mga tupa. So habang sila nagbabantay sa mga tupang binabantayan nila, sila ay nagpupuyat. Salamat na lang at hindi sila nakakayaya. At ang sabi po dito mga kapatid, ang mga tupa ay dinadala sa templo upang ihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo ba ang kahalagahan at napakaganda pala po ng kanila kung ginagampanan na trabaho mga kapatid? Sapagat ang mga tupang dinadala sa templo ay doon kinukuha sa kanila para ihandog sa kabayaran ng kasalanan. Yan po ang pamamaraan pagdating ho sa pagbabayad ng kasalanan sa lumang tipan. Now, ang mga pastol ay abalang-abala sa kanilang trabaho. Napaka-busy po nila sa kanilang trabaho. Nandun ang kanilang pag-focus sa kanilang trabaho. Di ba maganda kapag may trabaho ka, nag-focus ka sa trabaho mo? Hindi yung trabaho nag-focus sa'yo. Tama? Okay, dito ho pinakikita mga kapatid, ni hindi sila nakakadalo sa mga palakpakan. Sa sinagoga. Kaya naman, hindi sila pansin ng mga tao. So ano ang status po ng mga pastol? Ini-snub ng mga tao. Tingnan niyo katabi mo. Ini-snub ba yan? Diba? So, ini-snub sila ng mga tao sa kadahilanan na hindi sila nakakadalo sa mga palakpakan. Particularly mga religious people. At alam niyo ho mga kapatid, ang mga pastol na nito nananatiling tapat sa kanilang trabaho ginagampanan. Nananatiling tapat sa kanilang pagpapastol sa mga tupa. Eh kung hindi sila naging tapat, ang mga tupa ang nagpapastol sa kanila. Nakakita na ba kayong mga tupa na nagpapastol sa nagbabantay? Now, ipapatuloy ho natin. In verse 9, and behold,
an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Ano po sa Tagalog ito? Ang sabi po dito, may biglang lumitaw sa kanila na isang anghel mula sa Diyos para maghatid ng mensahe. Just imagine. Kung kayo ang pastol, o isa sa mga kabilang sa mga pastol, na nagpapastol, mga kapatid, ng mga tupa, hindi kambing. At alam niyo mga kapatid, biglang may dumating na isang anghel sa kalagitnaan ng iyong pagpapastol. Ano kaya ang magiging maramdaman mo? Masaya ka ba? O magugulat? O matatakot? Masurprise ka ba? Surprise! Di ba? So meaning to say, mga kapatid, dito po, nung biglang dumating ang pastol, or rather, anghel doon sa mga pastol, na bigla sila nahihilas. At alam niyo mga kapatid, may purpose kung bakit biglang lumitaw sa kanilang kaligitnaan ng anghel. Anong purpose? Para maghatid ko ba ng regalo? Tanungin niyo po sa katabi mo, anong gusto mong regalo na gusto mong matanggap sa araw na ito? Yun ang gusto. Kasi pag Christmas party mga kapatid, excited po tayo kung ano yung matatanggap po natin. But remember, na ang celebration na ito ay hindi talaga tunay na para sa akin, kundi para sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil kanya tayo mga tinubos at mga anak at tayo ay naging kabilang sa ating Panginoon Jesucristo sa celebration ito sapagkat ikaw ay anak ng Panginoon. Tingnan niyo po yung nakalimutan. Mukha mo siyang anak ng Diyos. Dito sa kabila, mukha mo ang ampun ng Diyos? Ay, okay. Tayo bang lahat ay anak ng Diyos? Yes. Pumalakpak ang lahat ng anak ng Diyos. The glory of the Lord shone around them. Lumaganap ang kalingningan ng Panginoon. Lumaganap ang presensya ng Diyos. So makita po natin kung anong nangyari sa kapanahunan po ng mga pastol na ito na nagpapastol ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap ang kalingningan, ang nakakasilaw na liwanag. It means a radiant light, a tangible presence of God. The word tangible, it means to say, ito yung totoo, tunay, at tiyak. Hindi ito patsamba-tsamba, hindi ito imaginary, mga kapatid, na kung saan ito yung tangible presence of God. Naroon ang presensya ng ating Panginoon. So habang nagpapakita ang anghel na ito, ramdam nila ang presensya ng ating Panginoon. Because God is with us. He is Emmanuel. Amen? Walang saysay ang Christmas party. Walang saysay ang Christmas celebration. Pagkatapos natin, tatanungin ka, anong nangyari sa Christmas party? Wala na. Anong natanggap mo? Basket pa. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pinakamainam, yung presence ng Panginoon. A tangible presence of God. Tiyak, totoo, tunay ang presensya ng ating Panginoon. Okay, it was a clear sign from heaven, a divine announcement of Jesus' birth, filling them with awe and wonder. So makita ho natin po dito, mga kapatid, isang malinaw na sign po, mga kapatid, na talagang naroon ang presensya ng Diyos. Sinasamahan, ginagabayan, kinakausap ng Diyos ang mga pastol na ito, mga kapatid. And also, it signified God's power. Sabihin po natin, God's power. Meron ba kayong power?
tinutukoy ko yung God's power, hindi kilikili power. Kaya nga ho mga kapatid, sabi nga po dito, it signified God's power, holiness, and His direct communication. The word direct communication, talagang pinakausap sila ng Diyos sa panahon ng yun. At alam niyo ba, yun ang desire ng bawat isa sa atin. Yung na-nice po natin, na kausapin tayo ng ating Panginoon individually. Sa araw na yun. Why? Sapagkat marami na sa atin ang nasa-celebrate ng Pasko, nasa-celebrate po ng Christmas, pero hindi alam talaga kung anong ibig po na sabihin po ito na mensahe ng Panginoon sa kapanganakan po niya doon sa Diyos. Hello? At the age of 23, for the month of September, nag-start ako mag-serve sa ating Panginoon. Not because of me, not because of you, not because of my parents, not because of my uncle, kundi dahil sa grasya ng ating Panginoon. Kinausap ako, pinili po ang puso ko para mag-serve sa Kanya. But before that, para tumanggap sa regalo. Ang pinakamainam na regalo, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Amen? Now, tuloy ko natin mga kapatid. The shepherds were greatly afraid. Tatanungin ko po kayo, na-discuss ko na po ito. Bakit sila natakot na gusto? Nakakita ba sila ng mundo? O nakita ka? Bakit sila, sabi ko po ito, the shepherds were greatly afraid. First and foremost, dahil nga may biglang lumitaw sa kanila, isang anghel ng Panginoon. A ministering angel. At the same time, alam niyo, lumaganap. And the glory of the Lord shone over them. Lumaganap ang kalingihan, ang liwanag ng ating Panginoon. Kakaiba ito. Hindi itong liwanag ng hard light na pumuputok-putika. Hindi ito liwanag kung saan napupunta ako noon na wala pa ako kay Lord. Minsan green, minsan yellow, minsan pula. At may mga sumasayaw. Ngunit itong liwanag na ito, sabi nga ako dito mga kapatid, ito yung presence ng ating Panginoon. It symbolizes the presence of God, the power of God, the direct communication of God. Sapagkat ang nice ng ating Panginoon ay kausapin ka. Sabi mo sa Panginoon, kausapin ka. Kasi hindi mo siya kinakausap. Kasi kinakausap mo lang ang Panginoon kapag may problema ka. Lalo kapag wala kang pera, Lord, pay me. Kaya po sinabing, Lord, Panginoon, hindi talaga Panginoon, kundi, Lord, Panginoon, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Hindi po Panginoon, kundi Panginoon. Now, nakita ko natin mga kapatid, nang sabi ko dito, the angel said to them, my message, ang anghel na ito. Then the angel said to them, do not be afraid. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Nakapag-asawa ka rin. O yun sa mga maya, wala pang asawa. Pero pag may asawa na, huwag mo sabihin, nakakapag-asawa rin na ulit. Hindi po. Huwag kang matakot, do not be afraid. Behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Para sa lahat ng tao. Ako'y may dalang mabuting balita. Ano ang dala ng Panginoon? Chismis ba? Hello? Ano ba? Ito? Ano ganyan? Yun ba ang dala ng Panginoon? Good news. Good news. Ang mabuting balita ang dala ng ating Panginoon. Kaya yun ang pinagsasaluhan po natin. Ang sasarap ng mga lahat ng buhay.
Amen? Parang gusto ko lang kainin. Inang sa lahat, ang pinakamasarap, walang iba kundi ito yung salita ng ating Panginoon. Ito yung presensya, ito yung pagkilos ng ating Panginoon sa buhay po natin. Now, why? For there is born to you this day. Anong sabi po dito ng angel ho? For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Sapagat sa araw na ito, ipapanganak ang iyong tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Wow! Ang ganda! Ipapanganak sa araw na ito, si Kristo na Panginoon, yung tagapagligtas. I believe mga kapatid, ang the best na regalo, walang iba kundi ang kaligtasang kaloob ng ating Panginoon. Kaligtasan saan? Hindi lang kaligtasan pisikal. Hindi lang kaligtasan sa mga sakit at karamdaman. Hindi lang kaligtasan sa mga sakuna. Hindi lang kaligtasan sa kung ano-ano man, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa at espiritu. Bakit kaya? Sa totoo lang mga kapatid, yun ang purpose kung bakit pinanganak ng ating Panginoon. Because the Bible says, sabi po dito, a Savior who is Christ the Lord. Whether we like it or not, ang tao ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. Now, may question po. Sino dito po ang hindi ng sinungaling? Pakitaas ang kamay sa mga taong nagsisinungaling. Nakapagsinungaling. Yung hindi nagtaas, yun ang sinungaling. Ay, hindi lang kasi may taas. Maligyan kasi kamay ko eh. So lahat doon tayo nagkasala. Nagkasala tayo sa pagsisinungaling. At alam niyo mga kapatid, malinaw na sinasabi po dito, yan ang reason, yan ang purpose kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon si Kristo. Yan ang lessons ng angel po mga kapatid sa mga pastol. And I believe na hindi lang ito sa mga pastol, kundi para sa ating na mga lingkod ng ating Panginoon. Now in John 3, chapter 3, verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi siya ipinanganak, hindi siya naparito para hatulan ang sanlibutan. Ngunit, sabi po rito, but that the world through Him might be saved. So, napakaganda, napakainam, na dito ho, makikita ho natin ang kapanganakan ng ating Panginoon na may purpose. May mission po siya, mga kapatid. Hindi lang siya nagpakababa, kundi may mission siya. May isang clear siya, malinaw na mission na ginagawa. Ang tanong ay ganito. Tanongin mo yung katabi mo. Sino ang mission niya? Sabihin mo, ikaw. Ito yung mission ng Panginoon. Ako, tayo, ang minimission ng ating Panginoon. Hindi siya parito para sa kawalan. Hindi siya parito sa anumang mga bagay sa mundo ito. Kundi naparito siya sapagkat ikaw ay mahal niya. Sabihin mo nga sa tanong mo, mahal ka ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba rin ang Diyos? Siyempre. Mayroon mong secret na sagot pag sinasabi, mahal mo ba ang Diyos? May sagot mo bang paminsan-minsan? Minsan hindi, minsan, paminsan-minsan mahal mo ang Diyos. Now, ulihin natin mga kapatid. Sa ikalawang Korinto, o 2 Corinthians, chapter 6, verse 1 and 2,
We then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Na hindi mo masayang ang grasya ng ating Panginoon. For He says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya pala napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon dito sa verse 11 For there is born to you this day, not yesterday, not last month, not last year, this day. Why? Sa mga hindi pa po tumanggap sa Panginoon, sa mga hindi pa po nananalig sa ating Panginoon, ito po ang takdang panahon, takdang oras. It is God's appointed time na tinakda ng ating Panginoon. The highest time, ang tunay at takdang oras ng Panginoon na ikaw ay makatanggap ng regalo buhat sa Kanya. At ang regalo na ito, siya mismo ang sa buhay mo. Hello? Okay, ganito. Kaya pala, piniprepare na po ang heart ko natin. Piniprepare po ng Diyos ang ating spirit. You know why? Mamaya sa laro po natin, sa mga games po natin, walang bukukuwi, nalalatoy-latoy. Bakit? Sasabihin, bakit ka ganyan? Wala, natanggap ko lang sa Ginas. Samantalang yung isa, yung iba ko, ang dalaki pa. Ikaw, anong tanggap mo? Pusto. Bakit ka ganyan siya? Kasi alam mo, hindi ako sinuwerte. Malas ako doon sa Christmas party. No, kapatid. Walang swerte, walang malas dito. Lahat po tayo ay blessed. Amen? Sabihin niyo po sa katabi mo, ikaw ay blessed. Blessed ka. Dahil magkasama tayo. Blessed ka dahil na-receive mo ang blessings ng ating Panginoon. Blessed ka dahil na-receive mo ang salita ng Panginoon. Blessed ka dahil na-receive mo ang kaligtasan mo sa ating Panginoon. So let's continue mga kapatid. Now may sign. Sa mga mahilig po, sa mga sign, sa mga tanda o mga palatandaan. Hindi po sa matatanda. Hello? Sa mga mahilig po sa mga palatandaan, sa tanda, hindi po sa mga tatanda. Kinikilay ko lang po ito. Sa mga mahilig po sa sign, anong sabi po rito, ang Diyos na bibigyan ng sign. Alam niyo ba kapag nagbigay ang Diyos ng sign, ng tanda o palatandaan? Totoo. Sabi mo sa inyo tabi, totoo. Totoo ito niya. Now, sabi po rito, this is the sign. Ito ang palatandaan ay binigay ng Diyos sa kanila. Sino ang nagbigay? Ang Diyos, kaya totoo. Sino ang nagbigay? Ang Diyos, kaya maasahan. Sino ang nagbigay? Ang Diyos. Kaya po, mga kapatid, mangyayari ito. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. So ano po? Sabi po dito mga kapatid, ito ang signalis. Ito ang sign mga kapatid. Matatabuan mo. Ang alin ang matatabuan? Hello? Ano po ang matatabuan? Sanggol! Na nababalot ng lampig at nakahiga sa isang saksi. Tapos ang part 1. Gusto niyo bang i-continue natin? Gusto niyo po bang i-continue po natin? Mahina. Parang
tingin ko sa inyo, gutom na kayo. Woo! Sabi niyo, naku, pastor, buka ka ng lipso. No, pangalawa, the appearance of the heavenly host to the shepherds. Hindi na po isa, heavenly host. Ibig sabihin po, isang malaking hukbo sa kalangitan. Ang sabi nga po sa NLT translation, the New Living Translation, isa itong hukbo, isang malaking hukbo ng mga anghel, mga army. Wow! So kabilang pala sa celebration ng Christmas, sa kapanganakan ng ating Panginoon, hindi lang ang mga pastol, hindi lang isang mensahirong anghel, kabilang po dito ang isang napakalaking hukbo ng mga anghel na biglang lumitaw katabi ng isang anghel nakausap ng mga pastol. Sino ba naman hindi matatakot ng gano'n? Kung wala ka pang experience. Amen? Now, and suddenly there was an angel, a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. The heavenly host was praising God and saying, glory to God in the highest. Ano yung tinatanong natin kanina? Gloria in excelsis. Yan ang pagpupuri. Yan ang pagsamba ng mga anghel. Gloria excelsis. Gloria excelsis. Glory to God in the highest. Kaya nga mga kapatid, pagdating naman mo sa panambaho, pagdating naman mo sa mga hawit para sa Panginoon, pagdating mo sa pag-worship para kay Lord, huwag naman tayong mahiya. Glory excelsis name. Bakit ka umiiyak? Hello? Pagdating ho sa celebration, pagdating na ho sa kapanganakan, particularly sa panambahan natin sa ating Panginoon, dapat alive ang bawat isa sa atin. Kasi ang ginagawa natin para sa ating kanino? Yes, hindi sa katabi mo. Hindi siya audience mo. Amen? Alam niyo audience mo natin. Eventually, hindi lang siya audience mga kapatid. Siya po ang tumatanggap sa lahat ng aming pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Nang sinabi mo ng isang malaking hukbo ng mga anghel, pagod na kami. Hindi na kami. Balik na mo sa langit. Pagkatapos sumilang sumamba, magpuri sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo, may dala pa sila. Anong dala ko nila? Anong dala ko nila? Regalo ko ba? Sabi ko rito, brought a message of peace and good news. Ano ang sabi ko dito, mga kapatid? Malinaw na sabi ko dito, sila ho ay may dalang mensahe ng kapayapaan. Kapayapaan. Now, makikita ho natin, bakit kapayapaan ang dala ko nila, hindi ko hamburger. Siguro sinabi lang ko ng mga kaso, dapat hamburger naman ang dala ko. Ito lang mo, napupunta kami sa pabantay ng mga punta. Pagkatapos ang dala pa dito, mensahe pa. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamainam sa lahat, at kailangan ng tao sa mundo nito, mga kapatid, kapayapaan. Hello? Maraming mga tao hindi makatulog. Dahil walang kapayapaan.
Ito ho nais ng ating Panginoon. Now, wrote a message of peace and goodwill. The word goodwill po mga kapatid, magandang pakikitungo. Mabuting ugnayan. It's the goodwill. Diba? Alam niyo mga kapatid, kaya pala ito yung mensahe ng ating Panginoon. Wrote a message of peace and goodwill sapagkat ang dala ng ating Panginoon, ang ipagkakaloob ng ating Panginoon ay kapayapaan at magandang ugnayan ng tao tungo sa Diyos. Ng Diyos sa tao, ng tao sa Diyos. Dahil walang magandang ugnayan ang tao sa Diyos, bakit? Okay, ito po, tutuloy ko natin. They cried out for peace, for goodwill towards men, between God and men. The alienation, separation, and fear caused by sin was destroyed. Wow, itong malaking problema ng tao. Pag sinabi natin ng alienation, mga kapatid, alam niyo po, na hindi tayo kabilang doon sa pamilya ng ating Panginoon. Hindi tayo kabilang ho. Alien ho tayo. Stranger ho tayo, mga kapatid. Noon, wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon. So, nang tingin sa atin ng Panginoon, ay, hindi kita kapamilya. Hindi kita kapuso. Yung alien. That's why sabi nga po dito, kaya pala ito kapayapaan mga kapatid, the message of peace, sapagkat ito ang sagot sa alienation, separation, and fear. Dahil po sa kasalanan. Now, tanong. Kapag, sabihin mo sa katabi mo, kapag may nanakawan kita, sabihin mo sa katabi mo, kapag may nanakawan kita, hindi ka ba makatakot sa aking tumingin? Kapag ang isang tao nagnakaw, hindi ba siya natatakot? Natatakot siya na mahuli. Kaya walang magnanakaw na ipinapaalam at sasabihin niya, sis, nanakawin ko yung cellphone mo, ha? Sige nga, gawin mo nga. So malinaw na ang sabi po dito, the heavenly host praising God and brought a message that alienation, separation, and fear now being solved by the birth of the Lord, who is Christ the Lord. The birth of the Savior, who is Christ the Lord. Kaya nga po pala kapatid, walang ibang kundi ang kapanganakan ng ating Panginoon ang sagot nito. Kung hindi pinanganak ang ating Panginoon, walang patutuluhan ang tao. Kung hindi pinanganak ang ating Panginoon Kristo, walang solusyon ang problema natin. Amen? Lahat ng solusyon, ginagawa ko natin. Nagpapakabay tayo. Gumagawa tayo ng mabuti. Gumagawa tayo ng matuwid. Ang tanong, yan ba'y tanggap sa Panginoon? Hindi. Hindi po. Now, by the peace of reconciliation between God and man, also found in Colossians chapter 1, verse 20, and by Him to reconcile all things to Himself. By Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Ano pa yung message ng ating Panginoon dito? Ba't yung sinama ho yung pastor? Yung Colossians 1:20. Dapat yung Emmanuel, yun na lang sana ang message po doon. Anong verse po yan? Matthew chapter 1. Hello? O kinakanta natin Emmanuel, pagkatapos, anong verse sa Bible? Masa na sa Bible? Matthew chapter 1 verse 20. God is with us. Amen? So, itinuturo mga kapatid, kaya sabi ko dito, Colossians 1:20, chapter 1 verse 20 mga kapatid, having made peace through the blood of His cross.
Sapagkat ang bata na ipinanganak sa manger, sa samsaban mga kapatid, hindi na natiling hindi na natiling maliit. Lumaki siya, lumaki sa biyaya ng Panginoon, sa karunungan na buhat sa ating Panginoon, hanggang dumating ang panahon na inihandog ng Jesus na ito ang kanyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Paano niya ginawa ito? May cross na naman. Doon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Hindi lang siya isinilang sa walang misyon, sa walang kadahilanan, kundi isinilang siya sapagkat ang misyon mo niya, mga kapatid, para tubusin ang aming mga kasalanan. Sa gayon, ikaw at ako ay nakipagkasundo at nakipagkasundo ang bawat isa sa atin. Hindi sa pamamagitan natin, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoon Kristo. Ang gumagawa ng daan na ito, ang gumagawa ng paraan na ito, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Kaya pala ang Pasko kaya pala ang Christmas, sentro sa ating Panginoon. Because the center of the celebration is no other than the name of our Lord Jesus Christ. Now in Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Prince ng kapayapaan. Nung ikaw at ako ay nireconcile na ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa kanyang kapanganakan, kundi dahil nag-start sa kanyang kapanganakan at doon sa pagkapako na sa krus sa Kalbaryo, nireconcile, inagkasundo ang tao sa Diyos, mga kapatid, dahil sa katawan ng ating Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay mayroon ng kapanatagan, mayroon ng kapayapaan dahil sa mensahe ng ating Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Buhay mismo ng ating Panginoon. Now, tanong, ang Christmas ba ay gawa ko? Ang Christmas ba ay gawa ko? Ang Christmas po ay hindi ho natin gawa. Hindi ho natin mapapalitan ang Christmas. Hindi ho natin manadagdagan ang Christmas. Wow! Sabi nga ho ng paltas na sa TV ho mga kapatid. Hindi po sapat ang Christmas. Hindi po ganap ang Christmas kung walang ano ho? Okay. Yung paghalo sa YouTube ay ano? Sabi ko doon ng isang kung wala, mayonnaise. Diba? Ako, hindi sapat. Kulang ang Pasko kung walang mayonnaise. Ako, mayonnaise lang palang pagdagdag para maging kumplito ang Pasko. Eh di huwag na tayo pagsalibot ang Pasko. Bumili ka lang ng isang katutak na mayonnaise. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kahit may mayonnaise po yung gagawin mo iskabili o kaya sa alam, okay lang yan kasi kumplito na ang Pasko. Dahil may ito. Amen? Okay. Continue natin mga kapatid. Number 3, the excited shepherds. Ito yung mga excited po ng mga shepherds. Ano bang sabi ko rito, mga excited na shepherds po, ito ho yung mga nasasabik na Pasko. Ano kayang pinasasabitan mo nila? Now, sabi ka ho rito mga kapatid, so it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, sabi nila, itong gagawin natin. Let us now go to Bethlehem and see the things that has come to pass, which the Lord has made known to us. Verse 16, they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger.
Ano sabi ho dito mga kapatid? Excited ho sila doon sa mensahe na ibinigay sa kanilang Panginoon. Nagmamadali sila. Tingnan nga ho natin kung narinig nating message. Tingnan nga ho natin kung narinig ho natin ang mensahe buhat sa anghel na ito. At yung mga ginagawa ng mga isang malaking hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos at nagbigay ng mensahe. Peace on earth. Goodwill to all people. Alam niyo mga kapatid, dito ipinakita mga kapatid, itong mga shepherds na ito, mga pastor na ito, naroon ang kadalakan nila sa kanilang mga puso. Alam niyo kapag wala ka ng kadalakan sa puso kapag ginagawa mo, pag-observe ka, kapag may mga ginagawa ka at gagawin ka na wala kang joy, wala kang kagalakan, wala kang excitement. Now, ano ang kanilang ginawa? They responded immediately and confirmed on what the Lord has told them. Has told them right. So nag-respond sila. Hindi sila nag-retaliate. Maniwala ka man. Ano lang yun? Guni-guni lang yun. Nagpakita sa iyo yung anghel na yun. Guni-guni lang yun. Yung nakakasilaw na liwanag. Ano lang yun? Siguro ano lang yun diba? Pero alam niyo mga kapatid, sila'y sumasampalataya at naniniwala. Kaya sabi ko nila, ang response nila, sige, confirm na natin. Confirm natin. Hey, let us go now to Bethlehem and see the things that has come to pass, which the Lord has made known to us. Now they found Mary, Joseph, and the bed lying in a manger, and they came with haste. May balik pa. Sorry. Now, dito ko mga kapatid, right after that, pagkatapos ko nila i-confirm mga kapatid, anong ginawa ko nila? They shared the message of the new birth of the Lord. Nakonfirm ko nila eh. Oo, nakonfirm ko namin. Nakita ko namin talaga. At alam niyo, nakita ko namin si Maria. Nakita ko namin si Joseph. Nakita natin ang sampul. They shared the message of the new birth of the Lord. Ano yung mensahe ito? Babalikan ho natin yung mga previous verses. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Yan ang sinishare ko. Yan ang sinishare ko ng mga shepherds. The good news. At the same time, sabi ko rito, sapagkat isinilang ngayon ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon in verse 11. Yun ang sinishare ko. Hindi po masama na sa panahon na ito, sa araw na ito, tayo ay magpalitan ng mga gifts. Exchange gift. Exchange gift. Hindi po masama mga kapatid. Mayroon man o wala, ang pinakamainam, mayroon kang ibabahagi sa mga tao, sa mga hindi pa kumikilala, sa mga hindi pa nakatanggap ng pinakamatindi at pinakamainam, pinakamatinding regalo buhat sa ating Panginoon, siya mismo ang ating Panginoon Kristo. The good news. Now, when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning the child. Anong response ng mga tao? Okay, the first response, the people who heard it marveled. Oh, naman nga sila, wow! Ang big deal naman pala, yun ang nangyari. Ano lang? Wow! Hanggang bawang lang. Naman nga sila. In verse 19, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. Kanya ito itinanip sa kanyang puso at pinagbubulay-bulay niya ito. Ang nangyari, ang naganap sa mga pastor. Ang ginawa ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa mga pastor.
Kakaiba ito. Itong mga taong itong busy-busy sa pag-aalaga ng mga tupa. Pagkatapos, bigla nilang iwanan ang kanilang mga tupa para tingnan kung totoo nga ang kanilang nag-isip ng mensahe. At pagkatapos, nung malaman nila na totoo ang mensahe, pagkatapos naman, isinishare nila, ibinabahagi nila ang mensahe na kanilang narinig at nakita. Tanong, busy pa ba ang mga pastor na ito? Hello? Hindi na sila naging busy mga kapatid. Kundi naging busy na po sila. Hindi sila busy dahil po sa kanilang pag-aalaga sa mga tupa. Kundi naging busy na po sila o sila po'y nagiging masipag sa pagbabahagi ng mabuti na ito. Dito daw tatapos. The shepherds returned to the fields, glorifying God and praising God for all the things they had seen, they had heard and seen. Praise God. So mga kapatid, ang conclusion ko dito, ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon si Kristo, inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng mundo. At mga anghel, at ito'y natanggap ng mga pastor. Sabi nga itong mga pastor na ito walang, hindi pansin dahil nga po sa kanilang trabaho na busy po sila. Ano po yung mga kapatid? Ano bang naging dahilan? Ano bang naging hadlang para maging busy po tayo at hindi tayo makapunta sa church? Ano bang hadlang? Ano bang dahilan kung bakit tayo ay naging busy po para hindi tayo makapagbasa ng Bible? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Hindi kasi po, brad. May itahanap ko siya ang sagot eh. Kaya dito ko binabasa sa Bible eh. Ay nasagot ka na, ay hindi ako magbabasa ng Bible sa kanila pag may kailangan ako. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ang Biblia, basic instruction before leaving the earth. Leaving the earth. Tulad ng ginawa ni Maria, kanya ito itinaling sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan mo ito. Kung tayo'y magbubulay-bulay at itatanim natin sa ating puso, sa ating mga puso, walang iba kundi ang salita nito. Kapatid, mensahe ng Panginoon para sa ito. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, you love God, you must also love His Word. Because the Word and God and His Word are not inseparable. So let's come to the presence of God in a short prayer. Let's stand up in the presence of God. Lord, salamat. Napakabuti mo, napakadakila mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang purpose ng celebration na ito, Lord God, upang patuloy kang pasalamatan, patuloy kang i-acknowledge, Lord God, na ikaw at wala ng iba, ang dakila at makapaglalihan, ang may akda ng kaligtasan. Sapagkat sinabi mo ito sa iyong mga salita, Panginoon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through your Son, Jesus Christ. Lord God, patawarin niyo po kami kung nakakalimutan po namin, Panginoong Diyos, naunahin mo ngayon. Patawarin niyo po
That for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. But first, you love us first before we love the Lord. Kaya Panginoon, salamat sa regalo mo. Ang kapanganakan nito, Lord God, ay nagpahayag ka sa amin. Ang kapanganakan mo, Panginoon Diyos, ay nagpahayag ka hindi lamang sa mga tao. Aming mga natutunan sa pag-aaral sa mga salita, kundi particularly mismo sa amin. You are our Jehovah Jireh, the great provider. At ang pinoprovide mo, Panginoon, ay walang iba kundi ang kalagpas. Because you are my Savior. You are my Lord. Panginoon, salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ayon sa iyong kagandahan loob, ayon sa iyong kabulihan, Lord God, ayon sa iyong nais, Lord. Ang lahat na ito ay may tanim sa aking puso at isipan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo, kasama ang Espiritu. And everybody say,